Ayan, ayan. Gusto ko lang komentuhan ito. Basta ganito lang ha, ganito lang kasimple. Gusto ko lang komentuhan to kasi napanood ko yung video ni Jojo de Guzman. Yung video ni Jojo de Guzman, binuking niya ito na kesyo scammer or something like that. Okay? Pero pag pinanood nyo naman, etong video na to, halatang nag-iingat ito si Bagong Lipunan. Nag-iingat siya. Halatang halata. Nag-iingat siya na hindi mo nabanggitin na nanghihingi siya ng pera. Okay? Kasi pinapanood ko wala siyang direct na sinabing nanghihingi siya ng pera, pero ganun ang pinupunto nung kanyang proposed project of Filipino abroad. Tutulungan yung mga OFW, tutulungan yung mga ganyang style na wala kayong mga OFW walang tumutulong. Hindi kalokohan po 'yan. Wag ko kayo naniniwala. Okay? Mga OFW kong kababayan, naandyan po ang OWA, naandyan po ang DMW. Wag ko kayo maniniwala sa mga kwento-kwento ng mga vlogger dyan na walang ginagawa ang gobyerno sa inyo. In fairness naman, ang nakaupo sa OWA ay si Arnel. At kilalang ko po si Arnel Ignacio. Tumutulong talaga yan sa mga OFW. Hindi po yan talk shit. Okay? Yung ibang niya mga kasama, malamang, I mean yung nandoon sa DMW. Pero siya, sigurado kung tutulungan kayo niyan. Hindi nyo, kasi yung mga sinasabi nito na kesyo tutulungan daw pag kami namatay, para maiuwi sa Pilipinas, ginagawa ng OWA yan eh. Huwag kang nagmamagaling. Ano ba, bobo ka ba lang talaga? Hindi ko alam Bagong Lipunan kung bobo ka lang o ginagamit mo yung poverty porn para lang ikaw ay makahingi ng pera sa mga kababayan nating OFW. Kasi alam mo, ang ganda nga nung punto ni, ewan ko si Jojo o si Boss Dada. Basta panoorin nyo na lang yung video ni Boss Dada at saka ni Jojo. Pinaliwanag nila yan. Talagang dinetalyado nila yan. Maganda yung punto nila na syempre, ikaw, mabudol ka ng 1,000. Kunwari lang, nagbigay ka ng 1,000. Hindi mo na siguro hahabulin yun kung tumakbo tong tao na ito. Pero kung yung 1,000 na yun, ilang libong OFW ang gumawa nun, ang laki ng kikitain nitong mama na to. Tama, mali? Ulitin ko just to be clear, hindi pa po siya scammer. Pero red flag na yan. Okay? Hindi pa po siya nangi-scam ng OFW dito sa video na to. Wala pa naman siyang hinihingi dyan. Pero red flag na yan, yung ganyang klaseng galawan. Kasi marami nang, sabi nga ni Jojo doon sa kanyang video, marami nang gumawa ng ganyan. Yung ginagamit ang politika, ginagamit ang kanilang quote-unquote influence sa OFW para manghingi ng barya-barya. Pero pagka niyan, kasi tandaan ninyo, walang pinagkaiba yan sa mga iglesia. Wala akong pinapatuko yung iglesia dito ha. I mean, ang iglesia means church, okay? Walang particular na religion. Walang pinagkaiba yan sa mga pera-perang church na barya-barya lang ang hinihingi. Pero pagka iipunin mo yung dami na yon, naku po. Meron nga dyan, pinipilit nilang magbenta yung mga nila yung mga membro nila magbenta ng cake, magbenta ng biskwit, magbenta ng ballpen. Maliliit lang yun kung iisipin mo. Pero pag inipon mo yon, malaking pera yun. Walang pinagkaiba yan sa mga scammer. Ganon din ang mga scammer. Maliliit lang ang hinihingi. Tapos, malaki na rin yun pagka pinagsama-sama. Kaya parang awa nyo na. Wag naman po tayong tatanga-tanga. Red flag na po ito. Ulitin ko ha, hindi ho siya scammer. Hindi ho scammer si Bagong Lipunan. Hindi pa siya nangi-scam legally. Okay? Wala pa siyang hinihinging pera. Just to be fair.
Pero yun na ang direksyon ng kanyang vlog. Itong video na to, yun ang direksyon eh. Tutulong, sama-sama tayo magtulungan para makatulong tayo ng kapwa. Anong tawag mo dun? Red flag na. Konti na lang, bingo na to. Di ba? Kaya nga ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh, yung hingi-hingi ng donasyon. Ay naku, eto, maaalala ito. Maaalala ito ng mga, nagkaroon kami ng meeting noon sa mga Iskonian vlogger. Na ako lang ang nagpa-meeting noon. Kami-kami lang nila Boss Dada. At sinagot ko lahat ng pagkain ng lahat ng Iskonian vlogger na yon. Wala akong pinahintulutan magbayad. Kasi ayokong maisipan nila, inibitahan kami dito, tapos kami rin pala magbabayad. Hindi, nilibre ko talaga sila lahat. At sinabi ko sa kanila noon, malinaw na malinaw. Kahit dun sa mga Banateros riders, walang singilang magaganap. Alam nyo yan. Kinausap ko kayo, nag-meeting tayo sa, I think sa may Taguig yun, sa may Laguna, yung may ilog ba yun? Basta doon. Sinabi ko sa kanila, kung yung mga rider clubs na pinasukan ninyo, naniningil ng pantiket, naniningil ng membership, kami po hindi maniningil ng kahit 5 duling. At the same time, kami pa po ang magbibigay sa inyo ng t-shirt, ng vest, hindi kami maniningil sa inyo. Nilinaw ko yon. Kasi nga, again, yung mga ganyan, yung mga maliliit na singil-singil, 50 pesos kada membro. Pag itinimes mo yan sa mga membrong napakarami, kumita ang leader dyan. Huwag tayo nagbuklolokohan. Gawain kasi yan ng mga nasa rally. Kaya nga ingat na ingat kami dyan eh. Every time, naalala ko to nung panahon na kumakandidato si Pangulong Duterte, nung panahon na kumakandidato si Vice President Sara Duterte, ingat na ingat po kami dyan. Ingat na ingat kami doon sa mga nag-i-invite sa amin para una-una magsalita si Mocha. Naiingat kami kasi pag nakaamoy kami ng singilan, nakaamoy kami ng donasyon, lumalayo na kami. Kasi ayaw namin madamay. Kasi nangyari na sa amin yan. Sa ibang bansa. Naningil sila ng patiket nang hindi namin alam. Buti na lang. Meron akong pinapirman. Kasi nga, sanay na nga ako dyan eh. Since Mocha Girls nag-handle ako eh. So, nung nagpunta kami sa isang lugar, di ko na lang sasabihin para hindi naman mapahamak yung mga DDS doon na walang kinalaman. Nagpa-meet and greet kay Mocha. Tas naningil. Tamang-tama, bago kami pumunta doon, nagpapirma na ako na wala kayong binayad ni isang kusing kay Mocha. Kahit plain ticket, it is a personal expenses of Mocha. Lakasulat na lahat doon, kumpleto. In other words, wala silang nilabas na pera para kay Mocha. Nakapapel. Ngayon, inimbitahan kami sa isang gathering. Pumunta naman kami, merong isang organisasyon ng mga DDS dito na galit na galit, gumawa ng istorya. Pinagbibintangan, tingnan mo na, si Mocha pumunta dyan kasi merong singilang ticket, may pa-dinner. Gumanon. Naman yung iba dyan, talagang inggitera lang eh. Walang kinalaman si Mocha, basta si Mocha ay nagpunta lang doon. Kaya pahiya sila nung pumunta ako doon sa grupo nila at pinakita ko yung sulat. Eto, may pirma yung organizer na wala silang binayad ni isang kusing sa amin, hindi nila binayaran ng ticket namin, wala silang binayaran. Di pahiya. 2 beses nangyari sa amin yan, hindi ko na sasabihin. Isa sa Asia, isa sa Middle East. Pahiya. Kasi nga po sanay na ako sa ganyan, yung mga rally-rally, singilan. Kaya pansinin ninyo, hindi ako masyado, may mga nagtatanong, may rally-rallying ganito. Hindi kagad ako sumasagot kasi natatakot ako. Baka mamaya may singilang palang nagaganap. May mga quote-unquote pa-ID. Yan yung style yan yung pa-ID. Hindi ko magra-rally kailangan ng ID. Para maging VIP. Ayoko ng ganyan yung mga may singilang. Pag may naamoy akong singilan, kayo na lang. Magra-rally na lang ako dito sa social media. Di ba?
O, parang si, Bahong Lipunan. Kasi yung mga scammer na yan, mga patay gutom yan. O, panoorin nyo ito, tingnan nyo, Pahiya dito si Bahong Lipunan, eh. O, etong Proposed Project of Filipinos Abroad. Ilan ang viewers? 4,000. Stream 5 days ago. Yung revelation ni Jojo, stream 4 hours, 9,500 na kagad. Dito mo makikita na ultimong followers ni Bahong Lipunan, alam yung karakas niya. Walang nanonood. May nanonood lang kay Bagong Lipunan pag guest niya yung si Atty. Glenn Chong. Dati, kasi ina-upload din niya yung mga mga video niya kasama sila SAS noon eh. Doon lang siya nagkakaroon ng guest. Sa madaling salita, pag wala siyang gagamiting ibang tao, walang viewers. Pag hindi niya babanatan si SAS o ako, walang viewers. Ganun yan. Kaya banat ng banat yan kasi pag siya lang, yung kanya lang yung kanyang utak lang ang panonoorin ng tao, walang manunood. Gets nyo? Pag hindi siya manggagamit ng ibang tao, walang nanonood ng pumunta kayo, ay challenge nyo, puntahan nyo yung YouTube niya, tapos murahin. Sorry. Murahin tuloy. Punta kayo sa YouTube niya, tapos hindi murahin ibig sabihin, tingnan nyo, yun. Tingnan nyo. Mali-mali lang yung nagamit kong term. Tingnan ninyo, makikita ninyo, pag wala yung mga pangalan na kilalang vloggers, walang nanonood. Pag utak lang niya ang panonoorin, ng mga followers niya hindi nanonood. Pero pag ginamit niya na yung salitang SAS, banat bay, o maharlika, pag ginamit niya na yung mga yan, may nanonood na. Di ka makapag-comment sa live niya kapag di ka subscriber. Oo nga eh. Kaya yung mga ganyang style, alam mo na yung patunguhan.